lamang ang takbo ng makina, Kapitan. Bakit hindi natin bilisan? Kapag bumilis pa'y naglalagos na tayo sa palayang iyon, Ginang. Mangyayari ay wala na isamang maayos na lawa sa lupang ito. Ang lunas ay napakadali at sa katotohanan ay di ko alam kung bakit wala sinuman ang nakaisip nito. Humukay ng isang tuwid na kanal buhat sa bunganga ng ilog hanggang sa labasan at paraanin sa Maynila, alalaong bagay magbukas ng isang panibagong ilog sa pamagitan ng paggawa ng kanal at sarahan ang dating ilog Pasig. Ngunit saan kukuha ng ibabayad sa manggagawa? Walang magugugol dun, kustodyo, pagkat mga bilanggo ang gagawa. Walang sapat na bilanggo. Kung gayoy, piliting gumawa ang mga mamamayan, bata man o matanda. Kaguluhan lamang ang ibubungan yan. Mga kaguluhan, nag-alsa na ba minsan ang bayang Ehipto? Nag-alsa na ba ang mga bilanggong Hudyo laban sa banal na si Tito? Tao kayo, akala ko'y lalo kayong nakaunawa sa kasaysayan. Ngunit ang iyong mga kaharap ay di Ehipsyo ni Hudyo. At ang lupaing ito ay hindi maghihimagsik sa mga panahong mga taga rito. Ipinalit ang paghakot ng malalaking kahoy upang gawing mga daong, kung hindi dahil sa mga pare. Ang mga panahong yun ay malayo na. Ang mga pulong ito ay hindi na muling maghimagsik. Bigyan man sila ng lalong maraming gawain at patawan man sila ng lalong mataas na buwis. Isang mulatong Amerikano, Indyong Ingles. Kumusta na ang kalagayan ni Kapitan Tiago? tulad ng dati, ayaw pa rin niyang magpagamot. At ngayon po ay inuutusan akong pumunta sa San Diego upang tingnan ang mga paupahang bahay dito. Noong mga bata pa kami, Kapitan Tiago, wala pa ang droga na yan. Hindi ko rin lubos maisip kung saan ba nagmula ang masamang gabot na yan. Mawalang galang na po. Ngunit ang opyo ay isang uri po ng halaman. Ito ay hindi isang gamot na katuklas pa lamang. At hindi rin isang halamang katutubo pa lamang sa ganitong kapanahunan. Hindi ba, Basilio? Sang-ayon ako sa sinasabi mo, kaibigan. Sa pagkakatanda ko, mayroon nga ang opyo noon. Tama, meron nga. Ngunit ito'y hindi gaanong napapansin dahil sa abala. Ang marami sa pag-aaral. Maiba ako. Kamusta na nga pala ang pinatag ninyong akademya ng wikang Kastila? Mabuti naman po. Nakahanda na po ang mga guro at ang paaralang gagamitin. Palagay kong di matutuloy yon dahil tutulan ni Padre Sibilia. Matutuloy po. Sapagkat hinihintay na lang po namin ang permiso pagkatapos na magkipagkita ni Padre Rene kay Kapitan General. Niregaluhan namin ng 2 kabayong kastanyo at nangakong tutulungan niya kami. Saan kayo kukuha ng pera? Aambag ang bawat eskwela. Ang mga guro ay hati sa Pilipino at Kastila. Ang gagamitin naman ay handog ng mayamang si Makaraig at ang isa sa kanyang bahay. Mabuti kung ganun. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong plano. Paano? Mauna na ako sa inyo. Kailangan ko nang pumunta sa itaas. Maiwan ko na kayo. Maibangap ako. Ano po pala ang sabi ng iyong tiyo tungkol kay Paulita? Teka kaibigan, tila namumula ka ng ating mapag-usapan ng iyong kasintahan. Ang umiibig nga naman sa bagay ay talaga namang kaibig-ibig ang iyong kasintahan. Maganda, mayaman pa, kaya lang ay ano? Teka, huwag kang kabahan. Ang gusto ko lamang sabihin, kaya ang lagi niyang kasama ang tiyan niyang ubod ng sungit. Palibhasa'y matanda na.
Magandang araw sa inyo. Maaari bang akong makasali sa usapan ninyo? Tila kayo'y nagkakatawanan. Basilio, ikaw ba ay pauwi na at magbabakasyon? Ganoon nga po, Ginoong Simon. At sino naman ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoo. Ngunit magkalapit lamang ang aming bayan. Bakit, Ginoo? Hindi pa po ba kayo nakakarating sa bayan nila? Sadyang hindi ako magtutungo sa mga lalawigan dahil ang mga tao doon hindi naman bumibili ng mga alahas. Sa aking palagay ay hindi. Dahil sa mahirap ang mga tao doon. Sadyang hindi lamang kami bumibili ng gamit na hindi naman namin kailangan. Bueno, heto, saluhan niyo na naman ako sa pag-inom ng serbisa. Salamat, Ginoo. Ngunit hindi kami umiinom ng alak. Hindi iinom? Ika nga si Padre Camora, masama raw ang puro tubig ang iinom. Kung tubig lang ang iinumin ni Padre Camora, ay wala sigurong chismis silang maririnig. Di tulad ng alcohol, ang matabang na tubig na nakakamatay ng apoy at kapag tubig ay nagalit, iyon ay maaaring lumawak at maging dagat na handang magwasak at pumatay. Kapag iyon ay pinainit at naging singaw, ay handang tumunaw. Ipag-umanhin ninyo, Ginoong Simon, kami mauuna na sa inyo. Ang tiyo ng aking kasama ay naghihintay na sa amin doon sa may dakong ulihan. Walang anuman pangarap. Basilio, pawang mga pangarap lamang. Napakatapang mong sumagot kay Don Simon. Ang taong iyon ay nakakipagilagbot. Halos kinakatakutan ko. Siya ang tinatawag na kayong mangging kardinal. Cardinal, Si Don Simon ang sanggunian ng Kapitan General. Padre Florentino, halina sa itaas. Naroon na sina Padre Camora at Padre Salve. Salamat, Kapitan. Subalit, Kung hindi kayo papanik sa kubyerta, ay isipin ng mga prailing ayaw kayong makipsalamuha sa kanila. ako'y susunod na lamang. Kakausapin ko lamang muna ang aking pamangkin na si Isigani. Isigani, huwag kang aakyat sa kubyerta habang ako'y naruroon. Baka mapakalapis na tayo sa kagandahan loob ng kapitan. Walang galang, Kapitan. Ngunit nalalaman niyo ba kung saan banda ng lawa namatay ang isang ginumpad ng alam? Ibarra? Ibarra o Ibarra nga ba yun? Ibarra! Crisostomo Ibarra, Kapitan. Siya nga ba? Asan na nga ba si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawal, sa gubat nila huling nakita, hinabot si Crisostomo Ibarra.
Kuya, sa iyong palagay, ako kayo makakapag-aral sa may katulad mo? Aba, oo naman. Ama, Uy, dali siya makakapunta ng Manila upang makapag-aral. Kuya, Sa isang taon, magsaya ka. Pumunta ka sa Maynila at mag-aral ka tulad ng mga dalaga sa bayan. talaga mo? Alam mo, Ama, iniisip na niya si Basilio sa mga oras na ito. At ang pangako sa kanya nito, napakasilang siya. Kuya naman! Maganda ang amin natin, Ama. Maganda. Ngunit ano ang inyong pinag-alala? Ang mga trial ay Ama. Kapag umanhin ka, magpalagay mo na ang iyong salapi ay nahulog sa tubig at sinakmal ang malaking buhaya at ang kanyang mga kamag-anak ay sumama sa kanya. Ngunit, Ama, umaabuso na sila. Kapag umanhin ka, Belesporo, mabuti at nandito ka. Magandang araw, Padre. Ano po ang naparito kayo? Kailangan mo na ng magbayad ng buwis. Ang buwis ay 2 piso. 2 piso? Ngunit iyon ay napakalaki naman. Hindi magbabayad kaysa iba ang tuloy na pagbili ng lupa. Tama, kung hindi ka magbabayad ng lupain, ay ipalilinan una lamang sa akin ang kasambahay. Matagal na din siyang naging tapat na maninilbihan sa akin. Ako ang naghirap na magtanim at mag-ani dito. Ibinuhos ko ang buklawis at tugo ko upang maihahon sa hirap ang mga pamilya ko. Ngunit, hindi sa iyo ang lupang nilininan mo. Ito ay pag-aari ng korporasyon. Pag-aari? May kasulatan ba kayo nagpapatunay na inyo ang lupain ito? Meron! At nasaan naman iyon? At bakit mo kailangan makita? Di ako magbabayad ni kalahati ng pulis hanggat wala ko nakikita ang katibayan na inyo ang malupang ito. anak, huwag kang matigas. Hindi ba tama ang iyong ama? Dinis puro. Wala kang manhula kung patuloy kang magmatigas. Handa ako makipag-usap. May paglaban lamang ang karapatan namin. Yo, pagkakita. Ngunit ang anak na lalaki at gawin huwag na sige. Bitiwan niyo siya! Bitiwan niyo siya, Ama! Saan ako kukuha ng 500 piso? Ang mga alahas, ikan na lang itong agno sa bigay ni Basilio. Santo Dios Santo, Fuerte Santo, Inmortal Librano, Señor de la Peste y de todo mal. Santo Dios, Santo, Fuerte Santo, Inmortal Librano, Señor de la Peste y de todo mal. Hay ako, di ko alam kung ano tinuro sa iyong babae at hindi ka marunong magdasal. Santo Dios Santo, Fuerte Santo, Inmortal Librano, Señor de la Peste y de todo mal. Pasensya na po. Pasensya? Kaya po, Santo Diyos Santo, Fuerte Santo, Inmortal Librano, Señor de la Peste y de todo mal. Aray po! Opo! Santo Diyos, Santo, Fuerte Santo, Inmortal Librano, Señor de la Peste y de todo mal. Bagay, wala naman silang babae sa iyo. Santo Diyos Santo, Fuerte Santo, Inmortal Librano, Señor de la Peste y de todo mal.
pumunta rito, naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa sa lahat ng aking isip para kailan lang ang mga sakit na sinapit ko. Si Ginoong Simon? Pero anong ginagawa niya rito sa libingan ng aking ina? Anong ginawa mo sa gubat na ito? At pong maggugunita. Sa mismong puok ding ito tayo nagkatagpo. May 13 taon na ang nakakaraan. Sa aking palagay, kayo po ang naghandog sa akin ng isang pakikiramay. Ikaliligaya ko kung ako'y tutulungan na. At sa tingin mo sino ako? Isang taong ipinapalagay kong napakadakila. Isang taong ipinapalagay ng lahat maliban sa akin na patay na. At ang tinamong kasawian ay labis kong ipinagdamdam. Isang nakamamatay na lihim ang inyong nalalaman. Isang lihim na maaari mong ipahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay mamaari kang masawi sa aking kamay? Totoong ako'y naparito may 13 taon na nakaraan upang dakilain ang iyong kaibigan na inalaan ang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga api. At ngayon, magbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalaing ang laso na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan at ang mga kabataan wala nang ginawa kundi sumusunod, magpaalipin, hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At ang mga wikang ito ang nagbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali. Hindi kailangan ito magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang ang huwad ng wikang ito, ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Hindi, Ginoong Simon. Mali ang iyong iniisip. At ano ang iyong makikita kung ikay makapagtapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano, iyo na lamang bang hayaan ang iyong mga ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa na sinatapakan ng mga taong siya mismong pumatay sa kanila? At ano ang nais niyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya mo ba silang ipaglaban na ako mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante, wala sa buhay. Hindi maaaring hukayin ng aking ina at iharap sa hukuman ng kanilang bangkay. At pagkatapos ay magbintang ng kung ano-ano lang. Tama kayong aking ginagawa. Tama kaya aking ginagawa. Bahala na. Mamamatay ang mga mahihina. Mananatili ang mga malalakas. Kunting tiis na lang. Kunting tiis na lang. Malapit akong magtagumpay. Malapit na akong magtagumpay. Mayroon akong pintas dito na dati ay kay Cleopatra. Natagpuan ito sa mga piramide. Mayroon din akong mga singsing na dati ay pag-ari ng mga mambabatas na mano natagpuan sa labi ng mga buho sa Cartago. Marahil niya akong ipinadala ni Hannibal matapos ng digmaang Kano. Nagdala rin ako ng mga mamahaling hikaw na dati mag-ari ng mga babaeng taga-Romana na nakuha sa bahay liwaliwan ni Anio Musio Papelino
Santa Pompia. Meron dito kayo usahay sila ng papa? At mga bagay na galing Roma at sa debosyon? Nasabi ni Inay, nagbibigay ng siguradong kapatawaran kahit hindi na mangumpisal? Sinang, ano ka ba? Para hindi ka dalaga? Inay naman, masakit yun. Ako ng mga hinahanap ninyo. Ayan ang mga antigong alahas. Ang singsing ay dating pag-aari ng Prinsesa de la Belle at ang ikaw sa dama ni Maria Antoinette. Gaganda. Inay naman. Tingnan ninyo, maganda, malinis, at ang isa lamang sa mga asol na batong ito na parang walang malay at matahimik, malinis na tilang bituing nagmula sa kalangitan kapag niregaluhan sa tamang pagkakataon, ang isang tao ay makatitiyak ng pagkabilanggo ng kanyang kaaway, ang ama ng isang pamilya na nanggugulo sa kapayapaan ng lahat. Kayo, wala ba kayong maipagbili nito? Lahat ng aking anak ay naipagbili na at ang natira ay wala ng gaanong halaga. Maria Clara. Tama! Ano ba? Hindi yun nakakatawa! Ano yung pinagsisigaw mo dyan? Parang kang babae! Magandang gabi pa, Padamilan! Galit ka ba? Bakit ka sumisigaw? Hindi naman ako humingi! Hindi naman ako galit ah! Hindi galit? Eh, bakit ka sumisigaw? Plaka ng respeto! Respeto? Hindi ko kailangan ng respeto. Ang respeto ay hinihingi kundi pinaghihirapan. Kung gusto niyo respetuhin kayo, matuto kayo respetuhin ng ibang tao. Mapangahas ka! Anong pangalan mo? Placido Penitente! Placido Pinente! Mas mabuti bang Placido Respirate? Tama na, Padre! Wala kayong karapatang malispustahan ng kapwa! Oh! Baka kaya na eh! Magandang gabi! Magandang gabi po, Padamilan! Bakit kayo sumisigaw? Hindi naman ako bingi! Hala! Umanda sa isang talakayan! Ang leksyon natin ngayon ay tungkol sa elementong bumubuo sa salamin. Sino maaari makapagsabi ng komposisyon nito? Hoy, ang cooking! Masyado ang tamad! Ano po ba sinasabi niyo? Hoy, tonto! Bakit ako ang tatanungin mo? Lahat po kayo ni Padre Fernandez. Ha? Saan? Sasamantalahin ko na pagkakataon ko. Kaninang umaga ay nakapagkita ako kay Padre Irene at nabanggit niya sa akin na sa Los Baños daw pinag-uusapan ng lahat. Ang lahat daw doon ay tutol. Ngunit hinayaan nila ang kataas-taasang lupon na para lang pamilya ang magdesisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lupong iyan. Yan din ang aking sinasabi kay Padre Irene. Ang sabi niya ay si Don Custodio, isang sangguni ng lupon ang magdesisyon. Paano kung laban sa atin ang desisyon? Sinabi ko rin yan kay Padre Irene at ang sabi niya sa akin ay ganito. Malaki na ang ating tinamo. Nagawa na niya ang ating kahilingan ay may umang sa isang kapasyahan. Sinabi ni Padre Irene na kung tayo makikipagkilala kay Don Custodio ay magagawa nating hilingin sa kanya ang pagsang-ayon. Sa papaano paraan naman tayo makikipagkilala sa kanila? Dalawang paraan ang sinasabi sa akin ni Padre Irene. Ang isip na si Kiruba. Ang nanalo na si Pepa. Napakatagal naman. May meeting pa ako.
Pumunta lamang ako dito upang sabihin huwag muna tayong magkita. Nagkakagulo ang mga estudyante ngayon at baka ako'y pamanmanan. Donnie, may love ka naman eh. Donnie naman eh, pakit nga, sige na. Ano ka ba? Baka may makakita sa atin. So Donnie, alam mo naman namatay ang aking tiyahin at kailangan namin ng pampalibing. Tiyahin? Hindi ba 3 taon nang napatay ang iyong tiyahin? Ay, yung kapatid pala ng tiyahin ko. Sige na, kahit 100 lang. Oh, eto, 100. Salamat, Custodio. Pepay! Tignan mo yun. Pera lang ang pinunta sa akin. General, ang anak na dalaga ni Kapitan Palis ay bumalik dito at hiniling ang paglaya ng kanyang nunong may sakit. 3 araw na siyang naparito, siya isang kahabag-habag na dalaga. Ala, sulatan mo ang teniente ng Gwardiya Sibil upang palayain ang nuno ng dalaga. Hindi na nila masabing tayo'y walang habag. Kamusta ang iyong negosyo? Ngayon, mahilap na ang aking negosyo. Sukat ng daing Kiruga, iniligtas kita sa maraming opisyal ng humingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila upang ikay hinababagain. Pero, sinyon, marami ang may utang sa akin na di ko na masingil. Wala din migay sa akin resibo, kaya hindi niyo sila masisingil din. Kung gayoy, ilapit mo na lang sila sa akin. Halikat sa silid, tayo mag-usap. Kailangan kong maipasok ang ilang kahon ng mga baril at itago sa kamalis. Mapanganib iyon, sinyon. Hindi ka manganganib, bahagyaman. Ang mga baril na iyon ay unti-unting itago sa mga bahay-bahay. Pagkatapos ay gagawin ang paghalughog at marami ang makukulong sa bilangguan. Ngayon, ikaw at ako ang makinabang ng malaki sa pagsisikap na mapalaya ang mga bilanggo. Nauunawaan mo ba, Kukiruga? Siya. Basta huli malami tao ha, Sinyon Simon. Otos likisa ha.
kayo'y halina kayo sa loob. Ang kahong ito ay galing sa piramide ni Khufu. Noong una ko itong nakita ay may lamang apo at isang putol na papel. At doon sa papel na iyon ay nakatuklasan ang katagang lubos na makapangyarihan. Sa isang kataga ay mabubuhayin ko ang ngayon ay alapok ng laman ng kahon. Ako, si Imhotep! Isinilang noong panahon ng Amyses. Namatay sa panahon ng pananakop ng mga Persya. Sa panahon ng Cambyses. Sa paglalakbay ko sa Babylonia, ay natuklasan ko ang lihim ng mapagpanggap na haring si Mierdes sa takot niya na maipamalita ko ang kaniyang lihim. Ay ipinanganyay niya ako sa tulong ng mga paring Ehipsyo. Noong panahong yun, ang mga pari ay makapangyarihan at asyang namamahala. Umibig ako noon sa isang dalagang anak ng isang pare. Siya ay minimithi rin ng pari ng Abydos. Ang ginawa ay lumalang ng kaguluhan at sinangkalan ang pangalan ko. At ako ay nasakdal sa salang paghihimagsik. At sa pagtakas ko, ako ay hinabol at pinag-uusig hanggang mapatay sa lawa. Buhat sa kabilang buhay ay nakita ko ang tagumpay ng pagpaparaya at panlilinlang. At nakita ko na pinag-uusig gabi't araw ang dalagang iniibig ko sa templo ni Isis. Si Pilay, tinutugis siya ng pare ng Abidon na walang tigil. Ang tumutugis ay parang isang malaking bayakang na humahabol sa isang munting kalapate. Baliw sa takot at pag-iisip ang kaawa-awang dalaga ay pari ng Abydos. Nabuhay akong muli upang isiwalat ang iyong kabuktutan. Pari ng Abydos, mamamatay, lapastangan sa kabanalan. Mapanirang puri! Mamamatay, mapanirang puri! Isinasakdal kita sa lapastangan sa kabanalan. Parang Pilipinas, habang tumatagal, lalong mihina. Napansin kong hindi na binabasa ang librong ibinigay ko sa iyo. Wala kang pagmamahal sa bayan. Sa loob lamang isang oras, nagsimula na ang himagsikan at bukas ay wala na mga universidad. Wala na ang mag-aaral at magpapahirap. Naparito ako dahil sa dalawang bagay, ang kamatayan mo, ang iyong kinabukasan, sa panig ng umaapi sa iyo, sa panig ng iyong bayan, sa panig ng inaapi, gusto ng aapi. Hindi ko na alam. Magpasya ka. Kailangan mo mag-isyon dahil ako ang mumuno sa pagkakagulo. Pakikiusap ko sa iyo na samantalahin mo ang pagkakataon. Pamahalaan mo ang isang hukbo at lusubin ninyo ang Santa Clara. Kukunin mo ang isang taong tanging ikaw lamang ang nakikilala. Bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Tuloy na kayo. Ano ang ibig mong sabihin? Patay na si Maria Clara. Patay? Hindi. Paano nangyari ito? Ika-anim ng hapon nang siya ay namatay. Nagkaroon ako ng kumpento upang makibalita nang sabihin nila sa akin ang lahat. Pagbalik ko ay isang ilalim mula kay Padre Salve na ipinaabot kay Kapitan Tiago na dala ni Padre Irene. At dahil na rin sa sulat na ito, kung kaya't nanagis ang Kapitan. Hindi maaari ito, hindi pa siya patay. Ililigtas siya ngayon. Ginoong Timon,
Wala na kayong magagawa maliban sa tanggapin ang katotohanan na patay na siya. Namatay siya nang hindi lamang nalalaman na ako'y buhay pa. Namatay siya nang hindi nalalaman na ako'y nagbalik para sa kanya. Kaawa-awang tao. Lagi siyang nagsusundang, nagtingin ng mahabang panahon para lang sa kanyang ibibig. At ito ang kanyang ganti. Napakasinang damdam. Ganda ng gabi. Lipawan ito. Ang sarap paglakad sa ilalim ng buwan. Hoy, binata! Ano na ang balita sa esposo kong si Tiburcio Pilanton? Hindi ba't ikaw ang nahilingan kong humanap sa kanya? Baka alam ng tiyuhin mo kung nasaan ito. Abay sabihin na kung buhay pa o patay na nang makapag-asawa kong muli. Paumanin po, senyorita. Ngunit wala pa kaming balita tungkol sa inyong asawa. Siya nga naman siya. Bigyan niyo po ng oras si Isagani ng kayo'y siya nga pala siya. Mauna na kayo ni Juanito Tumaan sapagkat naiwan ko yata ang aking abayin. Mabuti pa siguro mauna na kami ng macho gwapitong binatang ito at magkasarilinan. Juanito, come on baby, come to mama. Halika na kasi at baka magbago pa ang isip ng pamangkin ko at hindi kita masulo. At bakit mo naman kasama ang binatang iyon? Napapansin ko madalas kayo lumalabas na magkasama. Hindi lang mayroon kang hindi sinasabi sa akin. Selos ka ba, mahal ko? Hindi ko naman nais na lagi siyang makasama. Ngunit palagi siyang inimbitahan ni Tia Turina tuwing kami lumalabas. Huwag ka nang magtampo. Gumawa naman ako ng paraan upang ikay makasama kahit selos lang. Nagawa kong magsinungaling kay Tia Turina. Ikaw nga eh. Kanina pa kita nakikita sa mga dalagang Francis. Huwag mong ipasa sa akin at hindi ko alam ang sinasabi mo tungkol sa dalagang Francis. Kung gayon, ako pala ang mali. Paulita, alam mo namang sa iyo lamang ang aking mga mata. Ikaw lamang ang ninais nitong tigan at masdan. Alam mo namang simula na magkilala kita, ikaw na ang pinakamaganda sa aking paningin. Ang sabi ko na kulang ang ganda ng aking bayan kung wala ang iyong kagandahan. Narating na ang panahon na malaya na ang Pilipinas at saka na makumpleto ang aking kalagayahan at mga pangarap. Pangarap? Pangarap? Sabi ni Tia Turina. Ngunit, lagi raw alipin ang bayan nito. Kahit isang kagat lamang. Tapos wala pa akong gana. Walang gana? Lagi na lang walang gana?
Halika na, Paulita, at umuwi na tayo at baka masyado ka nang nahamugan. Dahan-dahan, Tia Torina. Magandang gabi at paalam sa gani. Amor ke Astro Eres, kahirap mo nang abutin. Ano ang wika ninyo, Hermana Bali? Dinakip si Basilio? Oo, Holy. Nakabilanggo siya ngayon kasama ng mga ibang estudyante. Hindi! Si Kapitan Tiago na may patay na. Sino pa na namin tutulong kay Basilio? Sino? Si Padre Camura, hindi ba siya ang nagpalaya sa iyong lolo? Tingnan mo siya muli ng tulong. Tiyak na mapalaya niya si Basilio. Diyos ko! Tulungan niyo po si Basilio! Huli! Kailangan ko po ang tulong niyo, Padre Camura. Tungkol po ito kay Basilio. Aking tutuparin kung ako'y iyong pagbibigyan. Isa akong masamang anak at kapatid ni Noong Simon. Nakalimutan kong pinatay ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Kayo'y pinarusahan ako ng Diyos. Wala na akong nararamdaman kundi galit at pagsiganti. Kahit noong may magsigan ay hindi ako nakialam. Nabigo sila at ako'y nakalikod kahit wala akong kasalanan. Iyon ang parusa sa akin. Narito ako sa labas ng galit sa inyo. Ngayon, handa na akong ipagtanggol ang bayan. Kahit noong may himagsikan ay hindi ako nakialam. Nabigo sila at ako'y nakulong kahit wala akong kasalanan. Iyon ang parusa sa akin. Narito ako sa labas dahil sa inyo. Ngayon, ako'y handa akong ipagtanggol ang bayan. Nabigo ang mga pinsan dahil na rin sa akin. Purong sulong aking mga desisyon. Dahil umiibig pa ako noon, ngayon, patay ng aking puso. Wala na akong lahiyan para umatras. Pareho na tayo ngayon. At sa tulong mo, ako'y magtagumpay. Matatawag ako ng pumatayan sa gitna ng pagbuhat ng kamitan. Ikaw na may gigising sa mga kabataan sa gitna ng dugo. Napakaganda mo ngayon, Iha. Bonito, Iha. Bonito. Salamat, Tia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Opo lahat. Sa araw na ito, masaksihan natin ang pag-isang dibdib ni Juanito Pilais at Paulita Gomez.
Sino sa inyo ang handang tumututol sa kasalang ito, maaaring tumayo at magsalita. At ngayon, walang tumututol, simulan na natin ang kasalan. Tumayo kayong dalawa. Ikaw lalaki, tinatanggap mo ba bilang asawa ang babaeng ito magsasama ng tapat sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang sa kamatayan? Opo, Padre. Ikaw naman babae, tinatanggap mo ba bilang asawa ang lalaki ito magsasama ng tapat sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang sa kamatayan? Opo, Padre. At ngayon, kayong dalawa ay kasal na. You may now kiss the bride. Wala ba kayong mga kamay? Ang handog ko sa bagong kasal. Napakagandang ilawan. Salamat, Don Simon. Maaari na ba namin niyang gamitin? Oo, bakit hindi? Maaari na ninyong ilagay sa kainan. Bakit ka nandito? Siganin, tara na. Bakit tayo alis? Gusto ko siya makita. Iba na siya bukas. Basilio, gusto mo bang mamatay?
Di ko alam. Makinig ka. Ang lampara sa loob ay may lamang pulbura. Sasabog iyon, anuman ang oras ngayon. Tara na. Bukas, iba na siya. Kaawaan ka ng Diyos. Pwede na ba natin itong sindihan? Siguro. Hindi muna. May papel dito, ayon dito, Manny Tisel Pares. Hindi ito magandang biro. Isang pagbabanta mula sa isang taong matagal nang namayapa. Sulat kamay ito. Si Ibarra ang nagsulat nito. Ituloy ang kasiyahan, walang dapat ipangamba, walang kwenta ang ganyang biro. Hindi kaya nais tayong patayin lahat. Magnanakaw! Habulin niyo ang magnanakaw! Wala, Padre. Mawawala na nito. Ilipas ng ilang sandali. Dahil ang lason ay kumakalat na sa aking katawan. Diyos ko! Lumalalim na ang gabi. Huwag kayong matakot, Padre. Nais ko sanang ilahad sa iyo ang aking lihim na kasalanan. Padre, totoo bang mayroong totoong Diyos? Saan tayo nagtungo? Naroon ang Diyos. Padre, ayaw ko mamatay ng may dalang kasalanan at kasamaan. Ako si Crisostomo Ibarra na malaon ng ipinapalagay na patay. Nung araw, pagkatapos ko mag-aral sa Europa, ay umuwi ako rito upang pagkasalan ang babaeng inibig kong si Maria Clara, ngunit ito'y hindi natupad. Patawarin ka ng Diyos, anak. Kung alam niyang hindi mo ginusto ang lahat at ikaw ay nasilaw lamang sa galit at paghihiganti. Kagustuhan niyang lahat ng nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano nagdahil sa kanya, sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang kanyang kapasyahan. Palagay ninyo po ba ay Diyos ang nagpakaloob ng lahat ng ito? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan, pag-ibig lang ang nakagawa ng dakila. Kung gayon, bakit hindi niya ako tinutulungan? Walang makapagsabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya naglahad ng masama para sa atin. Kung gayon, Padre, bakit hindi niya ako tinutulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan, pag-ibig lang ang nakakagawa ng dakila. Bakit ako ang pinaparusahan at hindi ang mga masasamang namamahala na walang dulot kundi kasamaan? Kailangang alugin ang lalagyan para humalimuyak ang bango. Maraming salamat, Padre. At ngayon, payapa ng aking kalooban.
aking